Magandang umaga uli sa inyo mga solid ka-DDS mga tol. Musta na kayo diyan? Ito 'no, kung napanood niyo ay yung speech kagabi ni Tatay Digong. Ito nga, sumabog na siya sa galit 'no dahil nga sa pinagagawa nitong Marcos administration. At ang dami niyang binulgar. Ngayon pinatotohanan na niya na itong si PBM, simula noon bangag hanggang ngayon na presidente na bangag pa rin. At binanggit rin niya na nasa ang pangalan nga nito nasa watchlist ng PIDEA noon. Binigay ng PIDEA sa kanya. Nagbitaw pa nga siya ng salita na mabuti hindi na siya presidente ngayon. Kung hindi, baka alam niya na, ibig sabihin, baka napasama pa siya ron sa mga naipatumba. Andun pa si Senator Amy kagabi. Andun sa speech ni Tatay Digong. Kasama si Inday Sara. Yun nga, no. At marami nang nagalit dito sa administrasyon na ito. Pati yung dalawang anak ni Tatay Digong, si Basti, tsaka si Pulong, galit na nga rin. At yung ibang mga leader pa doon, malalaking leader na tsaka mga attorney, sila Glenn Chong, sila Spokes Harry Roque, si Glenn Chong, pinatotohanan niya rin yung mga bintang na si Lisa, First Lady, Lisa Marcos, ang nagpapatakbo ng bansang Pilipinas. Tsaka si Romualdez, dalawa silang magkakutsaba. Kaya pala itong si BBM, parang walang magawa. Ang mali sa kanya, pinababayaan niya na magpa-under siya ron sa dalawa. Kaya ang pangalan niya, ang pangalan ng Marcos na imbis na nakakabangon na ulit, na minamahal na ulit ng Pilipino, sambayan ng Pilipino, wala na. Tuluyan nang nasira. Talagang hindi na makakabalik ito sa mga susunod. Talagang madadala na ang Pilipino rito sa ginawa nila. At ang plano pala ni Lisa Marcos na kaya sinusulong nila itong tiyatya na ito dahil ang plano ay gusto ring maging presidente itong si Sandro Marcos. Sabi ni Glenn Chong. Kung hindi nyo napanood yung prayer rally, candlelight rally ni Tatay Digong, yun, lahat doon nagsalita laban dito sa administrasyon Marcos. At nagsalita pa si Tatay Digong na pag hindi itinigil ni BBM itong pinaggagawa nila ngayon na mga masasamang balak nila, ang mangyayari sa kanya katulad ng nangyari sa ama niyang si Ferdinand Marcos Sr. na bababa ng palasyo. Ito tiyak ito dahil kung hindi babaguhin ni BBM at hindi niya sinupil itong pinagagawa ng asawa niya at ni Tambaloslos, ni Martin Romualdez, talagang baka hindi matapos itong 2024 na ito, mapapatalsik sila dyan sa palasyo. Galit na si Tatay Digong, galit ang taong bayan. Kaya nga noon na nangangampanya pa lang,
nagsawalang kibos Tatay Digong dahil ayaw niya raw na mangyari ang kinatatakutan niya na nangyayari ngayon. At siyempre, hindi niya rin tuluyang masabi noon ang mga gusto niyang sabihin laban dito kay BBM dahil nga si Inday Sara, ang anak niya, nandun sa partido ni BBM na Vice President. Ayaw niya rin masira. Kaya nga si Bato tsaka si Bongo, lahat ng DDS, solid DDS, nagbigay dito. Sumuporta kay BBM. Hindi naman lahat. Dahil lang yung iba, mga banateros, na kay Isko Moreno kung siguro kung si Isko hindi lang din maagang nagsalita na hindi rin bumaliktad, hindi niya tinira si Tatay Digong nung time na yon, maaaring ang suportan Tatay Digong nasa kanya Kaya lang, wala pa man tinira niya rin si Tatay Digong, sayang. Yun, kaya ngayon galit na si PRRD at yun nga, nagbanta na pag hindi tinigil itong pagbayad sa mga taong bayan na yung mga minamanipula nilang gusto nilang mangyari sa PI na ito, hindi niya matatapos ang termino niya dyan. Bababa at bababa siya. Kaya BBM, hindi pa nanakot yun, mangyayari yun, tiyak yun. Pag hindi mo inayos ang administrasyon mo. At malamang si Willie Rebillame tatakbo itong senador dahil itinaas na ni Tatay Digong kagabi at handa naman si Willie. Mas maganda pa nga itong mga to Kahit sabihin mong hindi sila matatalino, sabi niya, hindi ako matalino, at least nagsasabi ng totoo. Hindi ako magaling mag-English, pero ang kawang gawa, ang puso para sa mahihirap. Hindi katulad nitong mga putang ina nitong mga matatalino na puro pagnanakaw ang alam at puro ganid sa kapangyarihan. Mga putang ina nyo, mauubos din kayo dyan. Sabi nga ni Tatay Digong, hintayin nyo, pag bumalik siya ng Senado, lahat kayo dyan sa Kongreso, ipakukulong niya sa krami ng 2 taon. Doon kayo mag-aral para malaman nyo ang batas. Yun ang sabi niya kagabi. Hintayin nyo lang. Malamang lahat ng kukunin ni Tatay Digong bilang senatorial slate niya itong darating sa sunod na taon. May mga panalo yan. Patay kayo dyan. Kaya tandaan nyo yan. Pag hindi nyo binago yung mga estilo nyo dyan, tiyak may kalalagyan kayo. Pag bumalik si Tatay Digong, tandaan nyo yan. Yun lang mga solid ka-DDS. Ingat tayong lahat. At yan patuloy nating suportahan ang Duterte family at lalo sa Tatay Digong, si Inday Sara at tuloy lang tayo sa paninindigan na para sa katotohanan. Hindi magwawagi ang mga trapong politiko, mga tambalos-los, mga pulburonic weak leader na yan. Hindi yan magwawagi. Hindi magwawagi ang mga kasamaan nila sa katotohanan. Basta magsama-sama lang tayo, manindigan na naninindigan sa tama at katotohanan. Manindigan tayo para sa kapakanan ng mga mahal natin sa buhay, ng mga anak natin, sa mga susunod na henerasyon. Yan lang mga tol, mga solid ka DDS. Ingat tayong lahat.